In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? You would just take the Trinity on faith alone. It's explained in an irrational way. Or is it without complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity becoming impure was by eating certain animals. Hindi ba kayo nagtataka bakit itong mga pumpkins na ito ay bakit mayroong ilaw sa loob? 'Di ba? Bakit ito ang kanilang ginagamit? Minsan kasi ay basta lang tayo basta na tinatangkil isang bagay, hindi natin pinag-aralan kung bakit ito naging gayon. Ang kasaysayan po ay nagbibigay ng malinaw na paliwanag tungkol dito kung bakit ito naging gayon. Ganito ang sinasabi sa atin. Celebrations of all kinds took place in Ireland. Carvings on pumpkins and jack-o'-lanterns, also known as wisp-o'-hips, foxfire, fair fire, friar's lantern, and corpse lantern were made. So ito po, brother, medyo ni-research ko po to sa internet. May iba't ibang uri palang kahulugan tong mga ito. Apo. So sa panahon po noon sa Ireland, sila po ay nag-uukit sa pumpkins, tapos nilalagyan po nila to ng ilaw sa loob. So, kaya walang laman yung loob ng maliit na sa ilaw. Nila, tinatanggal po yung laman, tapos nilalagyan po nila ng ilaw. May iba't ibang uri po. Meron din pong foxfire, meron pong fire's lantern. So, iba-iba. So, may mga corpse lantern. Kaya iba po, di ba makakakita kayo na yung may mga parang mga bilog, may mga mukhang pangit. Kasi po, ito talaga ay ginawa para magmukhang katakot-takot. Siyempre, Halloween nga Kaya ang ating mga TV, di ba po, normally, pag Halloween, horror din ang labas. Oo nga, kagaya to sister, yung ating pong nasa picture, ayan ba yan? Yan, yung iba't ibang mga pag-uukit para maging katakot-takot. Opo. So, iba-ibang uri yan. Tapos nilalagyan po nila ng ilaw na medyo dim or pale. Hindi po maliwanag. Para po pag nasa dilim ka, medyo nga naman nakakatakot. Oo nga. So, ibig sabihin, ito palang mga ito ay merong pinaghugutan. Meron pala itong pinagmulan. May kasaysayan, may history siya. Hindi siya basta ginawa lang ng tao sa ngayong huling panahon. Ito pala ay merong pinagugatan. At ito ay gampanin na nila noon. Patuloy pa natin. Early Irish immigrants to the U.S. brought the tradition of making a jack-o'-lantern at Halloween. According to Irish folklore, ito po isang legend o sa Tagalog ay isang alamat. Jack was a blacksmith who had tricked the devil on several occasions. The story says that when Jack died, he was denied entrance into both heaven and hell. When the devil turned him away, he gave Jack a burning ember. Jack hollowed out a turnip to carry the ember and give him light. Baka kaiba rin to, sister ya. Oo, may history po. Ang alamat po nito ay, kasi po ito si Jack, nagtitrick kasi siya ng devil. So, nung siya ay napunta sa purgatorio, so sa madaling salita, hindi siya tinanggap ng langit. Hindi rin siya tinanggap ng impyerno. So, sabi sa kanya, kasi ikaw, nagtitrick ka ng mga devil. So, hindi kita tatanggapin. Bumaba ka, umalis ka rito. So, binigyan siya ng isang ember. Alam mo, pati demonyo, di sa tinanggap. Yung ember po, ang ibig sabihin, ito po ay parang isang kahoy na nagniningas. Opo. So, ito, ang ginawa niya po, sang-ayon po sa history, ay kumuha po siya ng isang turnip, isang bilog na vegetable, at ito po hinalo, ay ito kanyang binutasan. Tapos po, nilagyan niya po ng ilaw. So, sabi sa kanya, nung demonyo, hindi siya tinanggap ito yung magiging gabay mo. Kapag namatay ang ilaw na ito, guguluhin ka ng mga demonyo. Ayun. Kasi ikaw, alam mo, gusto rin pala bully, nabubuli pa rin pala sila. Pag nabully mo sila, patay ka, kaya dapat hindi mamatay yung ilaw niya. So, ito po isang
pinagsimulan kung bakit may mga squash ngayon, Oo. kaya isang bilog na bagay sa SM, Oo. di ba? Pag pumunta ka ngayon, alam mo ba, may makukuha kang libreng candy? Ganun ba? Opo, minsan tinitext ako ng mga kaibigan ko, sa Walter, may libre ng lantern, may libre ka pang candy, sugod na tayo sa Walter Mart, di ba po? Yun pala ang pinagsimulan. Ito pala ang nasa likuran ng mga programang yon, no? So kaya pala ang mga practices na kanilang ginagawa ngayon ay hindi nawawala yung mga ganitong sistema, yung may ilaw na kalabasa na walang laman, So ito pala ang pinag-ugatan niyan, So naniniwala sila na kailangang ito ay mailaw upang hindi sila guluhin ng mga body spirit, Sister Ye, Opo. So kailangan na lagi itong mailaw sa tuwing darating ang Halloween. ang Halloween na panahon. Ngayon, meron pa ako sa inyong ipapaalala, hindi niyo ho ba napapansin? Hindi rin ho ba kayo nagtataka kung bakit napakahalaga sa isa sa mga mahalaga yung galit na pusang itim. Yan. Kapag kayo makakita ng mga picture ng Halloween, bakit laging merong extra na pusang itim na nagtatayuan ang kanyang mga balahibo? At ito makikita niyo sa iba't ibang mga anyo. Ang bagay na yan ay meron ding kinalaman sa kasaysayan ng pagans belief. Ganito ang atin pong mababasa. Animals were feared on that night also. Dogs, owls, snakes, and pigs were particularly worshipped on that night. But among them, the cat was regarded with a special veneration. So, Brother Fernan, Opo. hindi lang pala ang mga satanas o si devil ang wino-worship. Pati po pala yung mga hayop katulad ng aso, Opo. mga kwago, ang mga ahas, Ahas. at ang mga Baboy. Pero among them, sa karamihan ng ito, yung pusa daw po ang pinaka-binibigyan nila ng Special treatment. special honor. Oo. Oo, o pagsamba o papuri. Mm-mm. Bakit nga ba? So, yun ang kanilang pananampalataya. Pananampalataya. Kasi nga itong mga pagan na ito, hindi sila kumikilala sa tunay na Diyos. Ang kanila pong sinasamba ay hindi katulad ng ating sinasamba. Ang kanilang mga sinasamba ay mga anito, kung minsan mga kagaya ng binabanggit sa atin, sa mga hayop, sa araw, yung sun, at yung iba nga dyan ang sinasamba, kagaya na ating nabasa rin kanina, ay si Satanas mismo. At dito sa kasaysayan yung ating nabanggit, kagaya ng na binasa ni Sister, pinaliwanag sa atin, ang binibigyan nila ng isa sa pinakamahalaga na espesyal na pagtuturing, yung pong pusa. Kaya makita ho ninyo, hindi nawawala sa mga larawan kung minsan yung itim na pusa. Tuloy natin, Sister Ye. The Druid priest thought that cats, especially the black ones, were sacred. Yun. This is why today we think of cats as well as skeletons, pumpkins, skulls, and children with sheets over their heads imitating ghosts when we think of Halloween. So kaya pala, Brother Fernan, ngayon pag may pusa, ay, nako, kasama to ng mga spirito ni Satanas kasi tinuruan mismo, yung mga priests ng mga druids ay tinuruan ng mga tao na yung cats, especially mga itim na pusa. Kaya nga 'di ba sa ngayon, pag may nakasalubong kang pusa sa krus na landas, ano daw yun? Swerte ba o malas? Swerte raw yun. Swerte daw yun. So dahil dito, kinoconsider nila na ang hayop ay dapat din i-worship. Which is, dapat ay hindi. Ito po ay mali. Ang dapat lang po natin sambahin ay ating Panginoon. Yes. Kaya pagka ipapractice po ninyo yung mga bagay na ito, may dilema, Sister Ye. Medyo alanganin ang atin pong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon na dapat ay maituwid natin sa mga ganitong katulad na pagkakataon. Ngayon, meron pa akong ipapakita sa inyo, magiliw naming taga-subaybay. Kung inyong napapansin, bakit pag dumadating ang Halloween ay hindi nawawala rin yung mga witch na mga ganito na nakasakay sa Listingting. sa walis tingting, At ito nga ay gustong-gusto ng mga batang anyo, ng mga kabataan ngayon, kung minsan sila ay nagsusuot din ng mga ganitong bihis. Bakit
ba't ganito nila pinapahalagan ang bagay nito? Ano bang meron sa kasaysayan nito? Ganito ang atin pong mababasa. The Celtic priests also taught that witches ride on brooms. Sa mga walis daw po. Sila din po ang nagturo, mga Celtic priests, through the skies on that night and fling down curses on those who do not honor the dead by taking parts in the ritual ceremonies of that night. Ayun pala, brother, tinatakot nila yung mga tao, tinuturuan nila na may mga witches na sasakay sa mga walis doon sa himpapawid. Tapos, ito ay magbabagsak ng sumpa. Kung hindi mo sila i-honor, kaya kailangan nilang makisangkot po sa seremonya. Yun ang mahirap dito, mga giliw namin taga-subaybay. Binibigyan ngayon tayo ng takot sa mga witch na kung hindi natin sila pagtutuunan ng pansin, na hindi natin sila bibigyan ng isang grabing pagpapahalaga, ay ang tatanggapin daw po natin ay Sister Ye? Sumpa. Dito nga ay courses. So, makita natin ay delikadong bagay po ito. Wag natin po itong papraktisin, mga giliw namin taga-subaybay. Ito ay practices ng hindi tunay na mananampalatayang sa Diyos. Yan po ay galing sa mga Celtic priest. Galing po yan sa hindi tunay na mananamba sa ating pong Panginoon. Kaya hindi natin ito dapat tangkilikin. At alam mo, Sister Ye, yung magantong ating tinatalakay at niriripaso, may malaking kaugnayan ang Vatican sa bagay na ito. Ganito po ang atin pong mababasa sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. As might be expected, Satan had introduced a similar October festival on the mainland of Europe among the Finns and Goths. However, it was Druidic festivals in Britain, and the date of the festivals, which was adopted by the Vatican as the official harvest festival in honor of the dead. So, ano ibig sabihin nito, Sister Ye? So, ito'y napakalinaw po na sinasabi ay si Satanas ay napakatuso. Opo. Similar po ng piyestang ito po ay kinapit niya po sa date of the festival na kung saan, kung titingnan natin, tinatawag nilang Official Harvest Festival in the Honor of the Dead. So, nag-uugnay-ugnay na sila. So, napakalaking po nito, parang takot para sa mga Kristiyano kung bakit kailangan nating gumanap ng ganitong mga uri ng mga practices. Kung aalamin po natin ang history, mga kaibigan, ito po ay nagmula sa mga satanic worshipers. Kagaya nung ating napapag-aralan kanina na binabasa natin sa kasaysayan. Hindi lang yan, magiliw namin taga-subaybay. Sa pagpapatuloy, ganito pa ang ating pong mababasa. During Dark Ages, a number of pagan customs were adopted by the dominant Christian church in Europe. One of these was Evil Night, which was later named Halloween. So, paulit-ulit na binabanggit sa atin at ipinapakita ng kasaysayan na hindi talaga ito malakristyanong practices. Ito ay malapagano. Ito ay galing sa pagan, na nanghuli, ang sabi rito ay tinawag itong Halloween. Kaya alam natin, mga giliw namin taga-subaybay, kapag sinabing Halloween, ay ito na nga ang ibig sabihin nito. Sa pagpapatuloy pa nito. After being adopted by nominal Christianity in the Dark Ages, the festival of Halloween spread throughout Europe and to most countries which they later colonized. So, Brother Fernan, alam naman po natin na ang Europa ay isang napaka-impluwensyang bansa. Opo. So, lahat po na nako-colonize nila o nasasakop po nila, ini-introduce po nila itong Halloween. So, ipinakalat po nila nito sa buong Europe at sa mga iba pang bansa na kanilang nasasakupan. At makita natin dito, nagtagumpay sila, Sister Ye. Hindi lamang sa isang bansa ngayon sila nag-bloom, kundi sa buong sanlibutan, sa buong mundo ay sineselebrate na ang Halloween sa mga panahong ito. So yan ang isa sa mga makikita natin. Bakit binanggit ng kasaysayan na ito ay lumalaganap doon sa kanilang actually nga sa ating buong sanlibutan, kaya na ating nabanggit ay lumalaganap na ito. Halimbawa, kapag dumarating na yung mga tawag na ito, yung mga Halloween na mga panahon, hindi na mawawala sa atin yung mga larawang kagaya nito. Yan, So
Maglakad ka lang ng kaunti, meron kang makikitang nakasandal na bungo sa isang poste, no? Pagkatapos ay meron po isang ayun na naman, may witch na naghahalo doon sa kanyang kawa. So ito ay mga nagpapakita ng malademonyong larawan. Ano, hindi lang 'yan. Kumisan yung mga sementeryo ay ginagawa nila ng mga larawang ganito. Yan, kasi nga doon sa paniniwala nila, Sister Ye, na ang patay ay muling nakasalamuhan la. So, may mga ganyan kayong mga larawan. Isa lamang yung akto ng pagpapakita na talagang na-impluwensya nila ang buong sanlibutan. At marami pa yan. Halimbawa, ganito. Pag dumadating ang ganitong mga pagkakataon, yung iba't ibang mga palabas, Sister Ye, hindi ba? Iba't ibang mga makita ho ninyo, mayroong pugutang ulo, mayroong galing sa hukay na bumabangon. Walking Dead. Walking Dead. So, yan ay mga sistema ng hindi Kristiyanong pamamaraan. At tinatakot nito, kaya nga yung ating mga bagong usbong na mga kabataan ngayon na kulang sa patnubay ng mga magulang ay takot na sila ngayon maglakad sa dilim. Hindi dahil sa masasamang tao, kundi takot silang maglakad sa dilim dahil sa multo. Yung iba nga, ni sa CR na, hindi na makapunta. Opo. So, ito yung mga maling practices na nangyayari sa panahon ngayon na dapat na nating talikuran. At ituro natin sa ating mga anak ang tamang bagay na dapat nilang kalakaran. Hindi lang yan. Yan, may mga ganito tayong makikita. Sa isang puno, may nakataling, mga nakakatakot. Minsan may nagbigti, may naglalakad na Putol ang katawan. So marami yan marami. Yan, ito pa isa. Yan, may nakabigti, na nakaganyan, at minsan mga bata, So, na maging ikaw ay magkakaroon ka ng reaction sa bagay na ito, sa gabing naglalakad ka, makakita ka nga naman ng ganito, palagay ko medyo matatahimik ka rin, lalo na kapag hindi mo alam ang katotohanan tungkol dito. So, ito ay hindi malakristyanong pamamaraan. Ang lahat ng ito, nakita ninyo yung mga larawan, kahit kayo masasabi ninyong hindi ito malakristyanong practices. Ito ay practices ng dyablo. Ito ay gawain ng sanlibutan na hindi natin dapat gampanan. Hindi natin dapat tangkilikin. Sa sulat doon sa ginawa ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 21, patuloy. Ganito po ang ating mababasa. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Malinaw na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, magiliw naming taga-subaybay, na ang lahat ng bagay na ating pinapractice o anumang bagay na inyong pong mamamasdan ay dapat ninyong susuriin. Pupulutin anya natin yung mabuti. Kapag mali, hindi natin ito dapat tangkilikin. Sabi dito, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So nakikita natin na ang Halloween na mga practices ay hindi dapat tangkilikin ng isang tunay na mananampalatayang sa Diyos. At kung tayo minsan ay dumating sa isang punto na nagpa-practice nito, na tayo nagkamali, ay hindi pa huli ang panahon. Ito ang tamang panahon upang iwaksinan natin ang mga ito. Kaya nga napakalaga na patuloy tayong nagsusuri ng mga bagay-bagay. At hindi lang yan, magiliw namin taga-subaybay kung minsan maging sa pag may make-up, pagdating ng Halloween, ay makita natin ganito nila tinatangkilik at gustong-gusto nila ng mga ganitong itsura. Ayan, isang magandang babae, papapangitin ng kanyang mukha, lalagyan ng mga tahi-tahi para magmukha lamang nakakatakot. At panalo na yung mga pangit dito. Kahit hindi tingin ka lang salamin, Halloween na kagad So dito, magiliw naman taga-subaybay ay hindi magandang panoorin ang bagay na ito. Ito pa. Yan, hindi ba sa mga pelikula, sa mga palabas, kapag dumadating ang Halloween na time, ay makita ninyo, ipinapalabas na sa mga telebisyon, yung may kinalaman sa mga malademonyong mga sitwasyon. So, maraming bagay yan. Kagaya niyan, halimbawa, so, yan, hindi maganda
para sa isang tao. Kung minsan, lahat sila nagko-costume ng ganito, Sister Ye. Oh, may costume party pa yung Halloween eh. Oo. Mayroon pang best in costume. Oo nga. Ikaw yung pinaka nakakatakot, Ikaw ang panalo. panalo ka. At malaki ang matatanggap Opo, ng after premyo. niya may party-party. Oh, yan. So napaka-simple, brother. Mm. Kung tayo po ay naniniwala sa Panginoon, ito po ay pansalibutan. Tama po. Kung ito po'y gawain ng Panginoon, hindi dapat tayo ng party-party. Pagkatapos ng Halloween, anong ginagawa, brother? Oo nga. Inuman, naman. Sayawan, sigarilyon. So ito ay hindi po kalooban ng Panginoon. So, nakikita lamang dito na ikaw ay nakikipag-isa sa mga demonyo. Opo. No? Ikaw ay masyado mong binibigyan ng labis-labis na pagpapahalaga yung mga bagay na ito. Meron nga kaming kapitbahay, Sister Ye. Walang halos na makain. Pero makabili lamang ng maskara ng demonyo na isusuot sa kanyang anak ay bumili. Makasama lang doon sa party ng o doon sa Halloween party na gaganapin sa eskwelahan. So mga giliw naming taga-subaybay, hindi ito kaaya-aya sa ating Panginoon. Ang sabi nga nung binasa natin sa sulat ni Apostol Pablo ay itakwil natin ang masama at ang mabuti ang siya natin kukunin. Sa isang talata, sa isang encyclopedia, ito po ay Encyclopedia Britannica. Ganito po ang atin pong mababasa. Halloween costumes are traditionally modeled after supernatural figures such as vampires, monsters, ghosts, skeletons, witches, and devils. So, maliwanag na atin pong makikita na binibigyan talaga nila ng panahon at pagpapahalaga. Kaya kung minsan maglalakad ka sa mall, meron kang may masasalubong kang may taga sa ulo, na ganyan. Minsan magugulat ka, nakatalikod ka, biglang haharap sa iyo ng ganyan. So, yan ay isang akto po yan ng pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga malademonyong sitwasyon. Ayan, no? Meron naman tatayo, hawak-hawak yung kanyang ulo, tapos yung clown, yung mga witch ng ganyan. So, hindi magandang panoorin. Sabi nga ng kasaysayan, Sister Ye, doon sa halloweenhistory.org, ito daw ay part na ng history, yung mga pagsusot nila ng mga ganito. Kaya kung ikaw ay tunay na mananampalatayang sa Diyos, ay hindi ka magsusot ng mga ganito. No, mas maigi pa ang iyong tangkilikin na susuotin ay mga suoting may pangkabanalan. Sa halip na mga ganitong suotin, bakit hindi na lang yung mga pang-angel na lang, nasa langit, mas maganda pa sigurong kaaya-aya pa. Ako, brother, kasi doon sa definition, ang kanilang wino-worship ay Diyos ng death. Ikaw ba, brother, gusto mo bang mamatay? Aba, hindi dapat yun. Oo. At sa banal na kasulatan, Sister Ye, ang Diyos ng kamatayan, walang iba kundi si Satanas. Opo, yun ang Diyos nila. So, kung tayo pa nagse-celebrate nito, parang sinabi na rin natin na ang Diyos natin ay si Satanas. Tama po. So, kaya nga, hindi ito kaaya-aya. Sabi ni Apostol Juan sa ikatlo niyang sulat, doon sa Kapitulo 1, talatang 11, Sister Ye, ay ganito ang ating mababasa. Mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Magiliw naming taga-subaybay ay sinasabi sa atin, huwag nating tutularan yung mga practices, yung mga halimbawa, yung mga examples ng kamalian. Kundi ang ating kukuning halimbawa ay yung mga halimbawang itinuro sa atin ng mga apostol at ng atin pong Panginoon. Ito ang dapat nating tangkilikin sa ating buhay. Hindi yung magsusot kayo ng mga costume ng mga demonyo na maglalagay kayo ng mga taga sa ulo na tanda ng karahasan ng hindi magandang sitwasyon na nakikita natin ngayon. Hindi po natin dapat yan tangkilikin. Sapagkat ang tunay na sa Diyos ay hindi tumatangkilik sa gawaing masama. At ang inyong mga anak, lagi ninyong babantayan, mga giliw namin taga-subaybay. Huwag ninyong pababayaan na sila ay mahirati sa ganyang gampanin. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito.
Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Yan, dapat nating turuan ng atin pong mga anak sa dapat niyang lakaran, at ito'y walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kapag siya'y lumaki, ang sabi rito, hindi niya ito hihiwalayan. Kaya nga, napakahalaga ang banal na kasulatan. Ito ang ating patnubay sa ating buhay. Hindi ang Halloween party, hindi ang iba't ibang mga costume. Hindi yan ang magbibigay ligaya sa atin. Ang magbibigay ligaya sa atin ay ang ating Panginoon. Itong inyong saliksikin sa banal na kasulatan. Ito ang ating tangkilikin. Ituro natin ito sa mga kabataan para pag sila'y lumaki silang may kabanalan. Kapag ang itinuro sa ninyo sa inyong mga anak ay tatakutin ninyo sila sa mga Halloween party, susuotan ninyo sila ng mga damit ng pang-Halloween. Pag lumaki ho sila, ang kanilang magiging supling din. Ganun din ang kanilang gagawin. Kaya para hindi tayo mahirati at ang ating mga anak ay hindi rin mahirati sa gawaing karumal-dumal na ito na sinasabi ng ating Panginoon, hindi natin sila hahayaan sa mga bagay na ito. Sila ay ating itutuwid ngayon pa lang, at maging tayo itutuwid din natin ang ating mga sarili. Hindi lang yan mga giliw namin taga-subaybay, maging ang mga candies, mga pagkain ay ganun din. Kumisan apektado rin ng mga Halloweens. So nakita mo si Stereo yung candy na yon. So merong mga Isang mukha, one eye. may mata. So ito. Ay, Yan. kakain ka niyan? Mga daliri ng Gusto mo witch. kumain? So, Candy yan. Masarap yan. kaya nga, yan ay isang akto ng pagbibigay akto ng pagpapahalaga sa sistema ng Halloween. Kung hindi man daliri, buong kamay na. Tinapay, Ayan. sarap. So, ito namang paa, 6 pa ang daliri. Parang nagkamali yata sa So, hindi ito maganda. Hindi lang yan, ito pa. Ayan. So, mayroong mga mata na nakalitaw. So, may pangil. Candy ring So, jelly. kayo na ang makakapag-uri, magiliw namin taga-subaybay. Yan ba ang pagkain ng mga anak ng Diyos? Aba, hindi po. Kanino lamang yan kanino lamang natin nakikita yan? Hindi ba sa mga palabas, sa mga kwento ng yan ay para lamang sa malademonyong sistema. Yan. Ito naman, buong ulo na. Gusto, di ba mahilig ka sa spaghetti? Ayun Anak. spaghetti yung pasta. Sarap. Pagka ganyan ang ihain sa sister, palagay ko, hindi ako makakakain. At hindi ko talaga kakainin. Hindi tayo kasi nasanay sa ganyang sistema. Sabi ng unang Pedro Kapitulo 2, talatay 11, ay ganito po. Mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipanayam sa daigdig na ito. Nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdanan ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Yan. So, dapat natin silang layuan. Huwag nating tangkilikin. Magiliw namin taga-subaybay. Minsan ba ay nadalaw na rin kayo ng ganitong sistema? Merong mga, yan. Ito na yung tinatawag na Treat. treat. So, ang kalimitang may dala niyan ay mga kabataan, mga bata, sister, kumisya, mga cute pa nga sila. Ang kasaysayan ay nagsasabi ng ganito kung bakit merong ganyan. Trick or treating is an activity for children on or around Halloween in which they proceed from house to house in costumes, asking for treats such as confectionery with the question, trick or treat. The trick part of the trick or treat is a threat to play a trick on the homeowner of his property if no treat is given. Trick or treating is one of the main traditions of Halloween. It has become socially expected that if one lives in a neighborhood with children, one should purchase treats in preparation for trick or treaters. So, brother, napakalino. Actually, merong isang lugar sa Dasma, Greenwoods. Talaga namang ito'y kanilang pinaglalaanan ng panahon. Opo. Ang mga bahay kasi mayayaman, naglalaan sila ng mga decoration. Talagang ito'y nilalaanan nila pati ng mga pagkain. So minsan naranasan ko may kumatok sa bahay ng estudyante kong Koreano. Trick or treat,
Ay ko, naku, sorry, tutoy, wala yung may-ari. Ang estudyante ko lang, nakita ko ang dami niyang candy. Ko, wow, pahingi nga, sabi ko. Binigyan ka. Binigyan ako. So, na-trick ko siya. Hindi nga ako ang na-trick niya. Kasi thank you, marami ka na. Mas ibang bahay ka na. So, napakalinaw po rito na yung pala ay nagmula nung panahon na before. Ito po ay history. So, sabi po nila, kapag ka daw hindi ka nagbigay ng treat, pwede kang i-trick. So, iba-iba po yung uri ng trick. Nung ni-research po namin, may iba po mga bata na salbahe, ang gagawin, magbabato. So, ang gagawin ng mga may bahay, para hindi sila guluhin, Magbibigay. naglalaan. Yes. So, bago dumating ang araw na ito, naglalaan po sila ng regalo o mga candy. So, kapag may tao o mga bata, normal mga bata, kumatok, trick or treat, okay, magbibigay ng Bibigay candy, na sila. aalis na po sila. So, yan ang mga candies o di kaya mga chocolates. Kung ano yung mga may bibigay nila para hindi sila guluhin o batuhin ng mga bata. Bakit nagkakaroon ng ganito? Kasi nga ang tinuro sa kanila hindi turong galing sa banal na kasulatan. Kaya sabi nga ng ating binasa kanina, lagi ho ninyong babantayan ang inyong mga anak, tuturuan natin sila ng tamang aral na nagmumula sa banal na kasulatan. Ganito pa ang sabi sa atin, Sister Ye. Soon Halloween, All Hallows Eve, originally a pagan festival, became the outstanding Christian event held every autumn. Naku, ito pala yung naging outstanding Christian event. So, Biruin mo yan? lahat halos mukhang katumbas ito ang Christmas. Diba? Ang Christmas, isa ding celebration na kung saan halos lahat ng tao. So, dito po, ay ang mga Kristiyano ay ito'y ginagawa tuwing taglagas. So, naging practice na talaga nila ang pagsa-celebrate ng Halloween. At sabi nga rito pa, kaya na binanggit mo, ito'y naging outstanding Christian event. Kaya kung minsan magiliw naming taga-subaybay, malayo pa yung October 31, yung November 1 ay malayo pa, sila ay preparado na. Nakahanda na. So, kaya kapag nagkaroon ng magantong kasiyahan, masyado silang nagiging boga, masyado silang nagiging abala. At pati nga ang mismong Kristiyano naapektuhan ng ganitong gawain na hindi natin dapat tangkilikin. Sa pagpapatuloy pa, ganito ang ating mababasa. Yet few today are aware that this holiday originated in paganism, not Christianity, and that is the most dangerous holiday in the year. For long ages, Halloween has been a night specially dedicated to satanic agencies. Every October 31, we see the clearest evidence of that fact. Ito, napakalinaw, brother, na kapag sineselebrate natin to, sino daw po ang ating wini-worship? Mga satanic agencies, yung mga kampon po ni Satanas. So, ito'y napakaliwanag po, mga kaibigan, na ito po ay nag-originate, hindi po sa Kristyanismo. Ito po ay galing sa mga pagano, na kung saan, hindi po sila naniniwala sa ating Panginoon. Kaya nga, kung minsan nakalulungkot, magiliw namin taga-subaybay, sa halip na ang Kristiyano ang siyang magdadala ng ilaw sa sanlibutan, ang Kristiyano patuloy ang nadadalhan ng ilaw ng sanlibutan. Tandaan natin, magiliw nating mga taga-subaybay, tayo ay mga ilaw na inilagay ng Diyos sa sanlibutan ito. Ang sabi ng Panginoon, ang ilaw dapat nating ilagay sa tamang sisidla nito. Hindi ito dapat ilalagay sa ilalim o sa taguan, kundi dapat ito'y nagliliwanag. At ang ilaw na ating dadalhin, yung ilaw, yung liwanag na nagmumula sa ating Panginoon, hindi yung ilaw na nagmumula sa mga pagano. Mga giliw namin taga-subaybay, napakalaga at tayo tinuturuan ngayon ng banal na espiritu ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga katotohanan ito na talikdan na natin ang mga ganitong uri ng gawain. Isa pa, Sister Ye, meron pa akong gustong makita ng atin pong mga mag-aaral ngayon. Dito sa christiananswer.net, ganito ang ating mababasa. Patungkol pa rin po ito sa Halloween. After the October 31st holiday that we today know as Halloween has strong roots in paganism and is closely connected with worship of the enemy of this world, Satan. It is a holiday that generally glorifies the dark things of this world rather than the light of Jesus Christ, the truth. So, napakaliwanag, Sister Ye at mga giliw naming taga-subaybay. Kaya
Kayo na po ang bahalang magkaroon sa inyo ng pagbabago. Kung hindi nyo kayang baguhin ang inyong mga practices, iluhod ninyo sa Panginoon ang inyong mga tuhod, kayo po ay tutulungan ng ating Panginoon na muling magpanibagong program ng inyong pananampalataya. Sa isa pang talata ng banal na kasulatan, bago tayo tuluyang magtapos, ganito ang ating pong mababasa pa. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Mga giliw naming taga-subaybay, huwag kang papayag ng iyong kahinaan ay pagsamantalahan ng kaaway. Tayo ay mga nilikha ng Diyos. Tayo ay Kanyang iniibig. Ang sabi rito, ang ating pakikipagbaka sa sanlibutan ito ay hindi sa persahan ng laman. Hindi ito labanan ng laman at dugo, kundi ito'y labanan ng tama at katwiran. Ito'y labanan ng pamunuan. Sabi rito, laban sa mga kapangyarihan ng pamamahala ng kadilimang ito, which is si Satan. At ito ay labanan ng ito ay isang spiritual na labanan. Lagi ho nating tatandaan, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang Diyos ay laging nagwawagi sa labanang ito. At kami rin ay naniniwala na kaya nyo ring mapagtagumpayan ang labanang ito, na kayo ay wag lamang bibitaw sa ilalim ng kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Panghuling talata na gusto kong makita ninyo kung bakit ang programa ng Seventh-day Adventist sa tuwid-tuwina ay laging nagbo-broadcast at laging nangangaral sa himpapawid. Ganito ang sabi ng isang talata ng Ezekiel, Kapitulo 44, talatay 23. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Hindi layunin ng ating Panginoon na maiwan ka sa isang magulong buhay. Hindi layunin ng ating Panginoon ng iyong pananampalataya ay hindi maituwid. Ang Diyos ay nagtalaga ng kanyang mga tagapagturo, nagtalaga ng kanyang ahensya upang ituro sa kanyang bayan ang pagkakaiba ng banal na pamumuhay sa karaniwang pamumuhay. Itinalaga ng ating Panginoon ng kanyang iglesia upang magturo kung ano ang maruming pamumuhay sa malinis na pamumuhay. Kaibigan ko, ngayon pong araw na ito, kayo po ay aming inaanyayahan. Talikuran na ninyo ang mga maling gampanin, ang mga maling gawain. Huwag na ninyong i-practice ang Halloween party. Huwag na kayong makiisa sa kanila. Tunguhin ninyo ang landas na tungo sa Panginoon upang kapag siya ay nahayag sa ikalawa niyang pagbabalik, ikaw at ako ay parehong masayang sasalubong sa atin pong Panginoon. Aming hangad na ang patuloy na kapayapaan ang patuloy na sumainyo sa ilalim ng mga palad ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ngayong araw. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas.
Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang